vaginal itching o pangangati ng puwerta, mabahong amoy, malansa, na may kasamang discharge, o yeast infection. Kaya in this video, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga natural remedies, halamang gamot, para sa problema sa puwerta. Number 1, aloe vera. Ang aloe vera ay may mga beneficial properties. Mayroon itong antifungal, soothing, and moisturizing properties na nakakatulong ng agarang relief o lunas sa pangangati at irritation sa puwerta. Paano ba ito ginagamit? Una, kuliktahin ang gel, hugasan ng maigi para matanggal ang dagta, durugin, haluan ng yelo or malamig na tubig, ilagay sa maliit na palanggana at upuan or ibabad ang puwerta ng 20 to 30 minutes. Gawin ito 2 to 3 times a day hanggang sa mawala ang pangangati. Pangalawang paraan sa paggamit ng aloe vera, kumuha lang ng dahon ng aloe vera, ikat ang gilid or ang matalas na parte, hiwain sa 3 hanggang 4 na beses, hugasan ng maigi at ilagay sa freezer ng 30 minutes to 1 hour at direktang i-apply sa affected area. At para tuluyang mawala ang impeksyon, mahalaga na samahan natin ng hydration or uminom tayo ng maraming tubig, at mahalaga na lagi nating samahan ng pag-inom or pagkain ng matataas sa vitamin C para malabanan ang impeksyon sa katawan. Number 2, garlic. Ang garlic or bawang ay kilala sa natural na antibiotic, kaya naman ito ay isa sa pangunahing ginagamit as remedy sa mga vaginal infections. Una, gumamit lang ng 3 hanggang 5 butil ng bawang. Dikdikin ito at ibabad sa isang baso na tubig ng 20 to 30 minutes. Pagkatapos, ilipat ito sa palanggana na maliit at haluan ng 1 o kalahating tabo na hot water at upuan or ibabad ang puwerta habang maligamgam ng 15 to 20 minutes at gawin ito ng 2 to 3 times a day every after bath. Pangalawang paraan sa paggamit ng bawang, gumamit lang ng 1 butil ng bawang, sugatan or tusukin ito at direktang i-apply sa affected area. At mahalaga rin na samahan natin ng pag-inom ng garlic tea para tuluyang magamot ang impeksyon. Three, dahon ng bayabas. Dahil sa mataas na antibacterial at antifungal effect ng bayabas, ito ay isa sa pinakamabisang remedy para sa pangangati, discharge at mabahong amoy ng puwerta. Gumamit lamang ng 20 kadahon ng bayabas, pakuluan ito ng 20 minutes, pagkatapos ay ilagay sa malinis na palanggana at upuan ito habang maligamgam ng 20 to 30 minutes. Gawin ito twice a day, isa sa umaga, kada pagkatapos maligo at isa sa gabi pagkatapos mag-shower bago matulog. Samahan din ng pag-inom ng tea or guava leaf tea para tuluyang mailabas ang infeksyon, at especially sa may mga UTI at sa mga may diabetes na isa sa mga pangunahing sanhi ng pangangati. Para tuluyang magamot, kailangang masolusyonan or magamot ang pinakaugat, pinakadahilan ng problema sa puwerta. At para sa iba pang mga benefits and uses ng dahon ng bayabas, ilalagay ko ang link sa baba. Number 4, oregano with coconut oil. Gumamit lang ng tuyong dahon ng oregano, haluan ng pure coconut oil, isalang or i-steam ng 1 oras, salain at ilagay sa malinis na buti na may takip at ilagay sa area na hindi naiinitan. At para sa mas detalyado na paggawa ng oregano with coconut oil, ilalagay ko ang link sa description below. At tungkol naman sa paggamit nito, maaari itong i-apply or direktang i-apply sa affected area, at kailangan samahan din ng hydration para ma-flush out ang infeksyon. Isa sa pwedeng gawing tubig ay ang oregano tea. Maaaring haluan ng kalamansi at luya para malabanan ang infeksyon at mapalakas ang immunity. At narito naman ang iba pa sa mga halamang gamot na pwedeng gamitin. Una, pwedeng gumamit ng makabuhay, kakawati or madre cacao, dahon ng sambong,
Acapulco. So, ang proseso nito ay pareho sa bayabas, pakuluan at gamitin ang katas habang maligamgam. At maaari din tayong gumamit ng serpentina, malunggay, sage, eucalyptus, mint, rosemary, damong Maria, mayana. At ang proseso naman nito ay katulad sa aloe vera. So, kinukulik ang katas at ihalo sa yelo or malamig na tubig. At isa rin sa pinakamabisang remedy ay ang citronella malvarosa. So, ito ay kailangan ihalo sa coconut oil at isa ito sa mabilis at epektibo na remedy para sa mga fungal at bacterial infections. Ngayon, ibabahagi ko din sa inyo ang iba pang potential remedies na posibleng nasa paligid or tahanan lamang. So, especially sa mga walang tanim or halaman. Una, apple cider vinegar. Kung wala, maaaring gumamit ng sugarcane vinegar. At kung wala talaga, pwede na rin ang suka. Ngunit kapag gagamit ng vinegar, mahalaga na bawasan ng kalahati ang ratio. So, gumamit lang ng 3 hanggang 5 kutsarang apple cider vinegar. Ihalo sa isang tabong maligamgam na tubig. Haluin ng maigi bago upuan ng 15 to 20 minutes. Maaari din itong inumin. Ihalo lang ang 1 kutsara na apple cider vinegar sa maligamgam na tubig. Maaari din itong haluan ng gatas at inumin 3 times a day. At paalala lang mga kapatid, apple cider vinegar lang ang maaaring inumin at gawin lang ito habang may impeksyon. Pangalawa, yogurt. Ang paggamit ng yogurt, mahalaga na gumamit tayo ng unflavored at sugar-free, natural na yogurt. Maaari itong i-apply or direktang i-apply sa affected area at mainam din na kumain ng yogurt araw-araw para sa good bacteria. Pangatlo, baking soda. Ibabad ang 1 kutsarang baking soda sa isang tabo na hot water at gamitin or upuan ito habang maligamgam. Pang-apat, tawas. Ihalo sa maligamgam na tubig at ibabad ang puwerta ng 10 to 15 minutes. Panglima, ice or yelo. Ibabad ang puwerta sa yelo or malamig na tubig ng 20 to 30 minutes. At maaari din tayong gumamit ng pure coconut oil. I-apply sa affected area. Ngayon, proceed naman tayo sa most common or madalas na dahilan ng pangangati ng puwerta. So una, ito ay dahil sa yeast infection. Ito ang pinakamadalas na dahilan ng makati na puwerta. Ang mga sinyalis or sintomas nito ay ang pangangati, pamumula, pagkakaroon ng discharge at mabahong amoy ng ari, dala ng fungal infection. Pangalawang dahilan, UTI. Ang pagkakaroon ng UTI or urinary tract infection ay isa rin sa mga sanhi ng makati na ari. Ilan sa mga sintomas ng UTI ay madalas na pag-ihi, pangangati ng ari, mainit at masakit sa pakiramdam kapag umiihi. Pangatlong dahilan ng pangangati, matatapang, mababango, na halimbawa dyan ay ang sabon or cleanser na ginagamit sa puwerta at sa mga ginagamit sa panlaba. Pang-apat, STI or sexually transmitted infection. Maraming klase at sintomas ang STD or STI at minsan naman ay walang mararamdaman na sintomas, ngunit may mga sintomas ang STD na sobrang pangangati ng ari. Panglima, skin condition. Ang mga sakit sa balat ay posible rin maging sanhi ng pangangati ng puwerta, katulad ng eczema, psoriasis. Pang-anim, kuto or pubic lice. Ang kuto sa pubic ay katulad din sa kuto ng ulo na nagdudulot ng matinding pangangati ng ari. At ang pwedeng remedy naman para sa kuto ng pubic ay ang paggamit ng citronella oil at malvarosa oil. Pwede rin gumamit ng mga
anti-lice na lotion or cream. So katulad ng mga para sa kuto. Sa ngayon, proceed naman tayo sa mga dapat tandaan para maiwasan ang ganitong kondisyon. Number 1, ugaliing maghugas kada pagkatapos umihi. Number 2, panatilihing tuyo ang private part. Ugaliin na laging magpunas ng tissue or tela na koton kada pagkatapos maghugas. 3, iwasan ang paggamit ng matatapang at mababangong sabon or cleanser. 4, ugaliing laging magpalit ng panty or panty liner pads ng at least 3 to 4 times a day. Pang-5, i-practice ang safe sex, especially sa mga hindi pa asawa or partner, at ugaliin na laging maghugas or maligo or mouthwash every before and after mag-do. Pang-6, iwasan ang pag-upo sa mga public toilet. 7, kapag dudumi, ugaliing hugasan mula sa harap ng puwerta papunta sa likod. 8, kailangan ng hydration or ugaliing uminom ng marami. 9, kumain ng more on gulay, prutas. 10, iwasan ang mga maaalat, malalansa at matatamis na pagkain. Panghuli at pinakamahalaga, huwag iwanan ang mga sinampay, especially sa mga panty, towel, sa sampayan magdamag dahil pwede itong mapasok ng mga fungi, bakterya at mga insekto na pwedeng maging dahilan or panggalingan ng sakit. At mahalaga rin na gumamit tayo ng mild na panglabas sa mga panty or pamunas. At narito naman ang mga senyales na dapat magpatingin na sa mga doktor. Una, kapag pabalik-balik na ang sintomas. Pangalawa, kapag matagal na ang sakit. 3, kapag kasama ng pagdurugo at masakit na puwerta. 4, pain during urination or sex. 5, malansa or sobrang baho ng amoy. 6, discharge na parang cheese. 7, blister sa vulva. So again, kapag capable naman magpa-check up, mas mainam na magpa-check up para masolusyonan ang kondisyon. Sana ay makatulong. Muli, ang purpose ng video na ito ay pang-informational at hindi ito pamalit sa mga medical experts advice and treatment. Maraming salamat sa panonood and may God bless us all.